Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan, Coach Ray Clemente. At ito naman po ang Daily Devotion mula sa Radiance Church dito sa Sydney, Australia. Ang ating devotion ngayon ay pinamagatan nating Be Courteous. Be Courteous. Magkaroon ng magandang kalooban sa wikang Tagalog. At ito po ay part number 5 ng ating mahabang serye ng devotions na pinamagatan nating Good Manners and Right Conduct. Ang talata po natin ay nasa Titus chapter 3 verses 1 and 2 at ito ang sinabi ni Apostol Pablo. Be submissive to rulers and authorities. Be obedient. Be ready for every good work. Speak evil of no one. Avoid quarreling. Be gentle and show perfect courtesy to all people. Maganda yung last part. Show perfect courtesy toward all people. Puntahan natin ating reflections. Courtesy or courteousness is a higher level of politeness. While polite and courteous are often used interchangeably, courteous implies a more actively considerate and dignified level of politeness, suggesting a more significant effort to be respectful and thoughtful in one's actions, beyond just basic good manners that is associated with the word polite. So, ibig sabihin medyo mataas ng konti itong antas ng courteous kaysa sa polite. Expressing courtesy is one of our best ways to shine as lights for Jesus. Diba sabi ni Jesus, Matthew 5:16, let your light shine before men. So ang pagiging courteous ay pagpapakita ng ating pagiging kamukha ni Jesus. Yan ang ugaling langit na kaakit-akit. As followers of Jesus Christ, we are not just to memorize and verbalize the gospel or recite Bible verses. More so, we are expected to show courteousness katulad ng ginawa ni Jesus Christ sa kanyang kapanahunan. So today's verse reminds us to show proper courtesy or perfect courtesy to everyone, regardless of their status. Now, remember that this requires extra effort, ha? Hindi ito basta-basta gagawin lamang, e-effort tayo. With a good attitude, of course. So we can go beyond the ordinary. Here are some ways that we can practice courtesy. Sa bahay, kung kayo po ay mga nasa bahay nyo, nakikita kayo sa ibang bahay o sa bahay ng ibang tao kahit na kayo ay nasa dorm lang. Inform your housemates before leaving your house and announce to them as you arrive. Kabastusan yung labas-masok tayo sa bahay natin na hindi man lang natin sinasabi sa ating mga magulang o sa ating host na tayo aalis na o tayo dumating na. Okay? Tandaan po natin kung kayo'y namumuhay na may kasamang ibang tao, igalang po natin. Show courtesy to those who are living with you. Kung kayo naman ay bumibisita sa bahay ng may bahay, show courtesy by greeting first the homeowners before conversing with anyone. Hanapin niyo muna yung may-ari ng bahay o yung host bago kayo makipagtsikahan. Kung kayo po ay nakaupo na at wala pa yung homeowner at bigla silang pumasok, show courtesy by standing up when they come in, greet them, shake their hands, give a hug if possible. Just show respect, okay? And then, wait until they tell you to sit. Huwag basta uupo hanggat hindi pinapaupo, ha? At lagi nating tatanungin kung saan pa tayo pwedeng umupo. Tandaan natin, bilang rule, huwag nating uupuan ang favorite chair ng may-ari ng bahay. O kung kayo nasa bahay ng mga Pilipino, huwag kayong upo sa kabisera, ha? Huwag kayong pupunta dun sa pinakadulong bahagi ng lamesa kasi para sa iba yan ay sagradong lugar para sa mga padre de familia. Kung kayo po naman ay nasa isang maliit na church, hindi yung nasa mega church, ha? Yung nasa maliit na church, karamihan sa inyo ay nasa maliit na church family. Pagpasok nyo sa church, find your pastor at yung pastor's wife. Okay? And then you greet them first. At kasi sila yung mga magulang nyo sa loob ng church, hindi ba? Huwag paali-aligid doon sa church na hindi binabati ang pastor. And then, never leave the church gathering without saying goodbye to them. Okay, isang malaking kawalan ng respeto at kawalan ng courteousness ang mga taong umaalis sa church na hindi nagpapaalam sa pastor o sa pastora o sa pastor's wife. Kung kayo naman po ay nasa publiko, ingatan po natin na ang ating tinig ay hindi masyadong malakas. Pag nasa mga quiet places tayo, let's avoid loud conversations. Kung makikipag-usap po kayo sa telepono, ingatan po ninyong wala kayong iniistorbong ibang tao sa inyong kapaligiran. Sa harap ng ibang tao, use basic polite phrases like please and thank you kapag meron tayong nire-request, di ba? Paabot nga ng ulam na yan, please. Okay? Pag inabutan ka na, thank you. Or
I'm sorry when interrupting anyone, di ba? Always say it nicely. Pag I'm sorry tayo, really mean it. Alright? Oh, I'm sorry, nabangga ko po kayo. Something like that. Alright? Respond quickly to appreciation. Pag may nag-thank you sa iyo, ang sagot mo palagi dyan of course, you are welcome. Di ba? At kung kayo po ay nabangga at merong nakasakit sa inyo, ang sagot yan pag nagsabi ng I'm sorry, and that's alright. That's alright. Okay? Also, be considerate of other people's personal space. Ang ibig sabihin, huwag tayong maniniksik ng mga tao. Pag sakay kayo sa elevator, maintain your space. Kapag nasakay kayo sa escalator, lumayo ng konti. Di ba? Huwag tayong makikipag-gitgitan sa ibang mga tao. Yun ang ibig sabihin yan. Okay? Alright? Tapos, ingatan din po natin na ginagalang natin yung pila, yung queue. Di ba? Ang tawag dyan ay queue etiquette. Wait for your turn. Okay? Sa buffet table, don't jump the queue. Kung mayroong gagamit ng toilet, tinan mo kung may pila. Bago ka papasok sa elevator, tinan mo kung may pila. Kung mayroong pilahan, doon ka sa dulo ng pila. Ingatan mo na hindi ka makikisingit. Di ba? Kapag may taong naman nag-uusap, practice courtesy by never walking in between those who are conversing. At kung wala nang ibang dadaanan, mag-excuse me tayo. Di ba? Yung stilong Pilipino. Huwag tayong basta lalakad ng pahalang. Okay? At uli sa lahat, be mindful of cultural differences, lalo na yung mga taong nandito sa Australia. Maging maingat po tayo na iginagalang natin ang kultura ng iba't ibang mga tao sa ating paligid. At lalong mga Pilipino, mag-ingat po tayo kapag tayo ay mayroong mga naaamoy na hindi natin gusto, huwag tayo magpapakita ng disappointment. Okay? Atin-atin na lang yon. Remember to adapt your behavior to be respectful of the different customs and cultures and norms around you. O yan, yun lang muna. Marami pa ako gustong sabihin, but as usual, kulang ang ating oras. Ito lamang po ang mga paalala ko sa inyo. At sana po ay maging maingat tayo sa lahat ng ating ginagawa sa araw-araw. Always practice courtesy. Yan ang paraan para maipakita po natin na ang ugaling langit na kaakit-akit. Ito po ang inyong kaibigan, Coach Ray mula dito sa Sydney, Australia. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon habang sinusunod natin ang kanyang mga panuntunan. Magandang araw po sa inyong lahat.